Hi guys, ayan, ang signage, ito meron na naman tayong bagong Yamaha. Ang Yamaha natin dito ay MG12XU. Ayan, nabili natin to sa may Makati, sa Yupango. So ang halaga nito is 26,000 plus yung pinaka price niya. So i-rate natin to and then i-unbox natin tong bagong Yamaha natin. And then sana panoorin nyo hanggang sa dulo kung ano ang meron dito sa box na to. Okay guys, andito na tayo para mag-unboxing. Ayan. So ito yung Yamaha natin na MG12XU. Ayan, so i-rate natin kung anong meron dito sa loob na to guys. Actually binuksan ko na to dito para mas madali natin matanggal yung pinaka-loob ng Yamaha natin. So pag binuksan natin to, bali makikita natin kagad dito yung pinaka cord ng power supply nya. So ano po ba meron dito? Ito. Meron siyang manual dito. So yung manual na to, ito yung pinaka-guide natin kung ano yung mismong information na Cubasis LE, pwede tayo mag-download dito. So kapag original yung Yamaha natin guys, kompleto yung mga papeles niya, kompleto yung pinaka-requirements niya na kailangan natin dito sa mixer na to. So sa mga website na yon, i-download natin yung pinaka software niya. Ayun yung kaibahan ng fake saka yung original. Yung mga fake kasi nagpa-function siya pero wala yung mismong pinaka software niya. Kaya yun lang yung advantage ito. So tingnan natin kung ano po nasa loob. Yan. So bumungad na kagad dito yung pinaka Yamaha natin. Tanggal natin. Okay. Tanggalin natin. So ito yung pinaka Yamaha natin guys. So kung makikita ninyo, ito na yung pinaka mixer natin. Ayan, ang ganda. So ayan guys, explain natin kung ano yung pinaka nasa loob nito at kung bakit napaka ganda nitong model na to na MG12XU sa lahat ng mixer ng Yamaha na lumabas ngayon nito. So ang kaibahan nito sa iba, yung iba dalawa lang ang mic, ito apat. So 1, 2, 3, 4. So alam ko pwede itong gumamit pa ng ibang mic hanggang 8. Pero syempre sa beginner lang, 4 lang muna yung ginagamit natin. So yung mga mic natin, ayan, meron pa dito, ayan o, mic 1, 2, at saka may mga mono rin tayo na line dito. So ito yung stereo output nya. Yan, kapag halimbawa papunta doon sa amplifier or something sa may speaker, pwede natin gamitin to. So di paliwanag ko lang guys ha. Meron tong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na control. So para sa akin yan guys, etong control na to hanggang dito sa unang channel nito, yan yung pinaka control niya mula sa mic. Yan. So ano tong mga to, ito yung gain, ito yung compressor, ayan. Ito yung mismong high, mid, low, auxiliary kapag meron tayong nilagay na sound. Halimbawa kakanta yung mismong pinaka singer natin, ito yung pinaka ano ng music background. So ano po ba yung mga nandito? Ayan, may pan, tapos ito yung on. Ano po ba yung nandito? Meron pang peak. Yung pinaka peak, importante yan. Kasi kapag halimbawang na volume natin to at sumusobra na yung pinaka receive ng sounds natin at medyo sabog na at nagka-crack na, iilaw yan. Ibig sabihin, pwede nating hinaan yan. So ayan ito yung gamit nung line 1 na yan. So pare-parehas lang yan. Yung line 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. So ano pa ba meron dito? Meron niyang 24 volts na pwede natin gamitin sa mic. Kung halimbawa condenser mic yung mismong mic natin, pwede natin yan i-on yung mismong pinaka mic natin. Kasi ito kasi dynamic, meron din siyang condenser mic. So ayan, so ang meron pa dito, importante yung pinaka effects nya. Kapag halimbawa yung iba mahilig mag video okay, kaya medyo nahihirapan tumimpla dito, ito yung parang tinatawag nila na automatic na pipindot na lang tayo. So meron tong 1, 2 hanggang 24. So kung mapapansin nyo, ayan, medyo nag-blurred kasi, ayan. So halimbawa ang gusto ko karaoke,
Isa-set lang tong karaoke na to para nakatimpla na hindi natin ginagalaw to. Pero yung mga veterans sa dito, mas gusto nila to kasi mas magagaling silang magtimpla dito ng mismong sounds at saka yung pinaka boses ng artist. So ito yung pinaka stereo group nya, yung source nya, auxiliary at saka yung monitor level, at saka syempre nandito yung phones. Yung phones na yan, ito yan. Kumbaga papansinin niyo mula dito sa umpisa, yung line na to halos pababa, yun yung mismong pinaka settings niya hanggang dito. So dito naman sa phones, ito naman tong source nito. Ayan. So mula sa top hanggang sa pinakababa niya, ayan yung pinaka source lang niya. So tingnan natin kung ano yung mismong ano nito pagka ano, i-try natin isaksak guys para makita ninyo kung paano mag-set ng pinaka mixing console niya. So sige, next step tayo. So ayan guys, bali ito yung cord, ayan, sinaksak ko na yan dun sa pinaka plug. So explain ko lang muna yung pinaka likodan nito. Ayan. So ito yung pinaka AC nya, yung on and off nya. Ayan. And then ang maganda rito guys, pinaka ano nito, meron siyang interface na kapag halimbawang yung mga nagla-livestream, lalo na yung mga nagti-TikTok o nag-YouTube or nagpe-Facebook ng live, gagamitan nyo lang to ng USB. Ayan, yung pang printer ang pinaka ano niyan, yung sukat sa printer. Bali, ito yung pinaka guide nya. Kung may laptop kayo or something desktop, diretso na yan, wala na, hindi nyo na kailangan gumamit ng Focusrite o something, kahit ano pang ano, dagdag gastos. Kumbaga nandito na lahat sa may Yamaha na to, sa may bago natin na MG12XU. Kaya ang pinaka maganda rito, manggagaling siya sa mismong laptop, diretso na kaagad to sa may mixer natin para itap natin yung mga sounds natin at saka yung mga mic natin. So testingin natin, ito yung pinaka ano niya, plug niya. Ayan. So ayan, hindi ko pa kasi naano to. Ayan. So ayun yung plug niya, tingnan natin kung working. On natin. So yun. Ayan. So kagaya ng sinasabi ko guys, ang maganda rito kapag inon mo to, ito lang ang gagana, tong line 1 na to. So halimbawa ang mic mo is number 4, dalawa kayo, duet kayo. Ayan. So ito yung gagana, ito na yung mismong pinaka volume nya. Ayun. So kapag ano tong PFL, kapag halimbawa naka headphone kayo at magsasalang kayo ng mismong sounds, pwede nyo pindutin yan. Kapag pinindot nyo to, magre-recognize yan dito na may kasunod na kanta or something, meron ng kasunod na song. So kapag pinatay mo yan, automatic yan, lalabas yun. Pag inangat mo tong volume na to, yun yung next na music na maririnig natin. So pag pinatay ulit natin yan, ayan, okay na yan. So meron tayo ditong ano, katulad na sinasabi ko, yung mixing console natin. Paano ba siya gamitin? Napaka basic lang naman ito guys. Itong parameter na to, medyo ako kasi ginagamit ko sa gitna lang. Ngayon kapag halimbawa katulad ko, rev hole lagi ang ginagamit ko. Kapag halimbawa gusto mong mag-karaoke, halimbawa i-turn nyo lang to 3, 4, ayan, makikita nyo naman siya. Halimbawa yung 14, ay sumobra, 14, so i-press nyo lang to, itong button. Ayan, activate na yan guys. Ganun lang kasimple. So sa mga mahihilig mag-karaoke, yan, the best tong Yamaha na to, para hindi na kayo gagalaw dito sa mga mismong pinaka channel natin dito. Ayan. Yun. Ako kasi yung ginagawa ko dito, atong mga to, nilelevel ko lang siya sa lahat sa gitna. Yan, kahit tong mga auxiliary, yan. Tapos tong gain, may mga level naman yan kung anong gusto niyo, depende na lang sa pandinig niyo. So ayun guys, that's it. At may pahabol lang ako na konti. Ito nga pala yung stereo output natin, ha. And then yung phones, headphones, ito yung pinaka natin na para madinig natin kung ano yung mga nasa music background natin. Napaka importante nito guys. So ayun guys, salamat sa inyong panonood. Ayan, sana nagustuhan nyo tong bagong Yamaha natin. Ayan, pakita ulit natin, pasilip natin.
So ayan, sa mga magtatanong na lang kung saan ko nabili, ito sa Makati sa Yupanco, ilagay ko na lang sa description ko na kung paano pumunta doon. Ayan, sa mga hindi rin marunong gumamit nito, pwede nyo rin akong i-comment para o kaya i-PM para maturuan ko kayo kung paano ayusin yung ating mga mixer natin katulad ng mga to. So okay, sana nagustuhan nyo itong ano natin, Yamaha natin. Hanggang sa susunod ulit guys, maraming salamat po.